and new things, new promotions, new destinies, new testimonies, and breakthroughs are coming. I declare I am positioned for divine appointments and blessings that will transform my life. Every work of my hands will be blessed and multiplied. I will lend to others and not borrow. These are my declarations in the name of my Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. At bago ka umupo, yan, batiin mo ang iyong mga katabi, yan, at sabihin mo sa kanya, pabanal ka ng pabanal. Payaman ka ng payaman. Pa-level up ka ng pa-level up. Yes, at bigyan mo ng matamis ng ngiti. Ayan, praise the Lord. You may be seated. Wow, God is good, no? Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Yan, so, alam nyo, malapit na, last Sunday for the month of November. And next month, ano na ang next month? December na. Batiin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas, everyone. Napakabilis ng ng panahon, Parang January lang, ngayon ay December na. So we are excited. Alam natin that the very best is yet to come. Sabihin mo sa katabi mo, the very best is yet to come. Yes, amen. Hindi pa tapos si Lord at marami pang gagawin si Lord. Amen. So God is so good. We are ending today the series of Grow in Spiritual Warfare. Yan. At alam ko, marami na tayong napag-aralan, marami na tayong na-receive. Can I hear an amen? Yan. At ngayon, we will conclude our topic in all about spiritual warfare. And alam nyo, last 2 Sundays ago, ay sinimulan ng ating Bishop Ton ang topic about we are in a war. Yan, ha? Sinimulan niya na we are in a war, but hindi ito natapos, okay? Dahil kulang sa oras. Pero syempre, we will conclude that topic this morning. Sa mga kasama natin na nasa online, na hindi na panood or hindi namin nakasama last 2 weeks ago, you can view that sa ating pong page ng Christ the Rock. Okay? You can view the first topic and then this is now the conclusion of the topic. Pag ang pinag-uusapan natin ay usaping gera, yan, alam niyo po, hindi naman sa pagmamalaki, ha? Hindi naman sa pagmamalaki, pero ipinagmamalaki ko na ang lolo ko ay veteran soldier. Yan, veteran soldier yon. At nung kami ay nag-uusap, noon po kasing araw, ang kami po magkapatid, nagbabakasyon po kami, alternate. For example po, ngayong taon, sa Batangas kami. Sa susunod naman na taon, na bakasyon, sa Bulacan kami. Pag nasa Bulacan kami, syempre kasama ko po yung lolo at lola ko, nasa bukid po kami niyan. Ang bahay po ng lola at lola ko ay nasa gitna ng bukid. Ayan. At wala kaming kapitbahay, naalala ko pa yan. At ang palaging kinukwento ng lolo ko at lola ko, alam niyo ang mga matatanda, paulit-ulit ng kwento. Hindi ko alam kung ganun din yung lola at lola niyo, no? Paulit-ulit ng kwento. Yung lolo ko, palagi niyang inuulit yung kwento. Sinasabi niya palagi, nung panahon ng gera, ayan, palagi niyang inaano yan, lagi niyang kinukwento. Kasi isa ang lolo ko dun sa nakipaglaban sa mga Hapon. At kinukwento ng lola ko, nung daw sila ay sumabak sa gera, hindi nila alam kung magkikita pa sila eh. Wala namang communication na ganito eh, di ba? Malalaman mo na lang, may pupunta sa'yo, may magpapadala ng sulat. Hindi ko alam kung naabutan nyo pa yung sulat, na talagang sulat, di ba?
Tapos sabi niya gano'n, sige, nung naghiwalay daw sila, talagang very hopeful siya na magkikita ulit sila. Tapos tuwing may dumarating daw na parang army na mga sasakyan, yung mga malalaki, inaabangan daw ng lola ko kung nandoon na. Tapos isang araw daw may dumating, hindi daw niya kasi alam kung nandoon yung lolo ko, pagbaba daw ng mga sundalo, iisa itsura. Sabi ko, Lola, iisa itsura? Oo, sabi niya, Apo, iisa itsura nila. Lahat sila mga butot, balat. Ganun daw talaga. And unfortunately, my lolo Mange survived the war. At ang kinukwento ng lola ko, nung daw panahon ng gera, nagtatago daw sila. At ang sabi ng lola ko, ang importante daw talaga, meron siyang bigas. Meron daw silang bigas. Kasi ganun daw talaga yung pagtitiis nila ng mga oras na yon, ng mga panahon na yon. Di ba na pag may kumatok daw sa bahay nila, hindi daw nila kagad pinagbubuksan kasi may takot sila. May takot daw talaga sila. Pero isa sa naalala ko na sinasabi ng lola ko, sabi ng lola ko, Apo, sabi niya gano'n, magpakatatag ka. Kala mo, harap ako sa gera noong mga panahon na yan. Sinasabi niya sa akin, Apo, magpakatatag ka. Dahil sa oras ng gera, sabi niya gano'n, kailangan manatili kang matatag. Kasi ang lola ko, habang naggigera, pag-gera yung lolo ko, ang lola ko, talagang matatag siya. Kasi walang source of income. Wala talaga. Ang meron lang siya noon, yung bigas niya. Sabi niya, alam mo, Apo, sabi niya gano'n, wala akong ulam. Ang inuulam ko lang yung mga dahon-dahon, sabi niya gano'n, sabi niya, pero sabi niya, nanatili akong buhay at matatag, sabi ng lola ko. Sabi niya, kaya ngayon kahit anong hamon ng buhay na harapin ko, alam ko, kakayanin ko. Kung nung may gera nga, nakasurvive ako, ngayon pang walang gera. Yun ang laging sinasabi ng lola ko. Tapos paulit-ulit. And then yung lola ko, I remember, nagkaroon siya ng sakit. Bago siya namatay. And maraming complications due to diabetes. Pero alam niya, kikita ko yung lolo ko, talagang nakaganyan siya. Parang, alam mo yun, parang talagang, hindi, kaya ko to. Gano'n siya. Parang, kasi I was there, nakikita ko yung paa niya, nakikita ko lahat yung nangyayari, paakit na nangingitim yung katawan niya, pero nananatin ng ganyan yung lolo ko. Sabi ng lolo ko, kaya ko to, ganon, matatag. Ang tao pala na dumadaan sa gera, tumatatag. Amen? Amen? Ang tao na dumadaan sa gera, tumatatag, malakas at pinapalakas. Ang title ng topic ni Daddy Bishop last 2 weeks ago is We Are in a War. Ang pagkakaiba nitong war na ito, noong araw kasi, ang war, nakikita mo. Di ba? Nakikita mo yung mga kalaban mo, may mga barilan, may nagtatago, ganyan. Pero ang pinag-uusapan natin ngayon is fighting the unseen battle. The spiritual battle, which is the ultimate truth. Okay? Bakit sinabi sa atin ng Ephesians chapter 6 verse 12? Ang sabi diyan, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Okay? Binalaan na tayo ng salita ng Diyos. Ha? Merong tunay na labanan. Ha? May tunay na labanan. Ito yung unseen battle. The battle against principalities, powers, and rulers of this dark world. Church, kailangan alam natin. Kailangan aware tayo. At dapat alam natin na mayroong tinatawag na unseen war. Spiritual battle. Ha? The battle is real. Amen? Yung pagpunta nyo pa lang dito, nakipag-battle na kayo. Di ba? Yung pagtayo mo pa lang sa higaan mo, nakipag-battle ka na. Tama ba, Maris? Di ba? Yung pagpunta mo dito na hindi ganun kakomportable ang katawan mo, pero pumunta ka pa rin dito, you have won the battle. Amen? Kaya sa lahat ng mga nandito, God bless you all. Amen? You have won the battle. Amen? Bakit? Kasi alam natin, tuwing linggo, pag pupunta ka sa gawain ng Panginoon, may pumipigil, may humahadlang. Tama ba? Di ba? Hindi mo siya nakikita. Pero bakit ganoon? Tuwing magdi-devotion ako, tuwing magpe-pray ako, bakit palaging may nangyayari? Kasi nga may labanan. Church, you open your spiritual eyes.
Amen? Kaya nga ang sabi ng John 10:10, the enemy, Satan, came to steal, to kill, and to destroy. Anong ibig sabihin nun? Ang gawa ng dyablo ay makipaglaban. Di ba? To kill, to steal, and to destroy. Nakakita na ba kayo ng taong nasa gera, binubugbog na, hindi pa lumalaban? Di ba? Samantalang yung tao na yun ay equipped. Di ba? Actually, ganun tayo. You know what, as Christians, alam natin to sa Ministry of Deliverance, we are the light of this world, the salt of this earth. Hallelujah. God has given us, ayan, ang daming mga binigay sa atin, pag-usapan natin to, dadaanan ko lang muna ito, okay? The unseen battle, unang-una we have to discern the battle. We should discern the battle, okay? Binigyan tayo ni Lord ng spirit of discernment. Okay? Spiritual warfare is real, not symbolic. The enemy is strategic, not random. Okay? Kaya tayo ay pinaalalahanan that not every fight is yours to fight. Amen? Hindi lahat ng bagay o lahat ng laban is actually worth the fight. Amen? Some battles are distractions from your divine assignment. Okay? So, kailangan pipili tayo ng mga battle sa buhay natin. Kasi sayang ang energy. Di ba? Kaninang umaga, nagkausap kami ng aking anak na si Lani. Ayan. At siya ay umiiyak dahil sa karamdaman ng kanyang kapatid, which is very understandable. Kaya nung niyakap ko siya, ang sabi ko sa kanya, there is a battle. Amen? May labanan. Huwag mong sayangin yung luha mo. Dahil yung hindi pa nangyayari, iniiyakan mo na, tumigil ka ng kakaiyak mo. Diba? Kulang na lang eh. Diba? Itigil mo yan. Ang importante ngayon, itong gawin mo. Siguraduhin mo, kaligtasan, sharean mo ng pag-pray mo yung kapatid mo. Amen? Yung energy na ikalulungkot mo, Josh, ni Althea, ng buong pamilya, yung energy na ikalulungkot mo, iluhod mo sa Diyos, doon ka umiyak. Diba? Umiyak ka sa pananalangin mo. Diba? Yun, doon ka umiyak. Padala mo ng lahat ng mga enemies, gawa ng kaaway, sa pamilya mo, counter-attack. Doon mo ibuhos ang lakas. Amen? In Ephesians chapter 6 verse 12, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness of these high places. The war is not physical, it is spiritual. Dapat alam natin kung sino yung kaaway mo. Isinisigawan ka ng anak mo. Inaaway ka ng anak mo, ng kapitbahay mo. Huwag kang magalit sa anak mo, sa kapitbahay mo. Huwag. Amen? Saka magalit dun sa mga kaaway, the agents of Satan that are influencing them in their actions. Amen? Kaya dapat kapag kami nang aaway sa atin o may naninira o ano paman, dapat maawa ka sa tao na yon at ipanalangin mo, I come against, di ba? Hindi sa'yo, pero dun sa nag-i-influence sa'yo na maging ganyan ka sa akin. Are you with me, church? Amen? Kaya sabi ng Bible, love God with all your heart, mind, and soul. Ano yung second commandment? The second greatest commandment, love others as you love yourself. Listen up. Ang tao talaga hindi perpekto. Ang tao talaga makakagawa ng mali. Ang tao talaga makakagawa ng hindi mo gusto sa'yo. Ba't lagi mo uunawain? Mahal ko tong tao na to. Regalo siya ng Diyos sa akin. Kaya kung anuman ang agencies ni Satan na nag-i-influence sa kanya na maging ganito siya sa akin, imbis na magalit ako sa kanya, mas mamahalin ko siya. Amen? At ipaglalaban ko siya sa panalangin. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Yes. Amen? Huwag magagalit sa tao. Huwag magagalit sa tao. Minsan namamanipulate lang yan ni Satan. Amen? Maaring gawan ka ng kasamaan, di ba? Love others as you love yourself. Amen ba? Victory comes not by reacting
cling to what is visible, but by resisting what's invisible. Ha? Lagi natin yan tatandaan, ha? Ha? Dapat palagi nakikita mo, yung mga nakikita ko, physical manifestation lang to. But there is a real battle going on in the spiritual. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Number 2, lagi natin tatandaan ito. Ha? Equipped with armor. We are equipped with the armor. God has not left us defenseless. The full armor in our daily necessity, not a decorative metaphor. Kaya palagi sa araw-araw sa ating dawn prayer, we are putting up the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. The full armor of God is a spiritual reality designed to equip believers for victory in spiritual warfare and deliverance ministry. It is not physical armor, but it is a real spiritual defenses provided by God. Hallelujah. Amen. Huwag mo akong tanungin, nag-put on ako ng armor kahapon, bakit magpuput on na naman ako ngayon? Kasi kahapon na nag-put on ka ng armor, nakipaglaban ka nga. Kaya ngayon, kailangan ilagay mo kasi baka may natanggal dyan. Baka naisahan ka. O baka may nakalimutan ka. Di ba tayo pag nagbibihis, pag uwi mo sa bahay, naguhubad ka ulit, naliligo ka, naglilinis ka, aalis ka na naman. Haharap ka na naman sa mundo, isuot mo ulit. Amen ba? Amen. Unless matutulog ka, nakaganon ka, di ba? Hindi you have to cleanse, di ba? Pray ka ulit, di ba? Magpalinis ka ulit sa Panginoon, di ba? Draw near to the Lord, amen? And then afterwards, cleansing by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. At bago mo harapin ang mundo, put on the full armor of God. Amen? Praise the Lord. Thank you, Jesus. When we had our deliverance, praise God, kasi binigyan talaga ako ng vision ni Lord. Nagdi-deliverance kami. Nakita ko si Daddy Bishop, yung kanyang breastplate of righteousness. Sabi ko, naku, Bishop, yung breastplate of righteousness mo, ang kapal, tapos shining. Sabi ko, grabe, ang dami kasing tumatarget, kaya talagang pinapatibay ng Panginoon. Amen? And ganun din tayo, okay? So the full armor of God, the helmet of salvation, sanity, the breastplate of righteousness, sanctity. Okay? Tandaan natin yan, ha? The belt of truth, our synergy. The shoes of peace is our stability. The shield of faith is our security. The sword of the Spirit, supremacy. And pray in the Spirit is our strategy. May strategy din tayo, di ba? Siyempre, ang kaaway natin is very strategic. Alam niya when to fight you. Alam niya yung mga kahinaan natin. Amen? At dapat ganun din tayo. Itong pray in the Spirit, the strategy that God has given us, okay? It is the speaking in tongues. This is one powerful weapon that every Christian should know and practice and use. Okay? So ano ba itong mga types of tongues? Okay? So number 1, shinare sa atin ni Daddy Bishop is the prophetic tongue. Gift tongue to deliver a message to the church in particular, which must be interpreted for edification. Itong tinatawag na prophetic tongue or gift tongue, okay, pakipicturan nyo para pag may nagtanong sa inyo, di ba, masasagot natin yung mga katanungan. Ito yung message ni Lord for the church. At pag ito ay nangyari, someone is speaking in tongues prophetically and someone will interpret it. It's either the person himself or herself who spoke in tongue or another person interprets it. That's the message of God for the church. Number 2 is what we call proof tongue, evangelistic tongue, to demonstrate God's power to unbelievers. It's a sign that the gospel is supernatural. Alam nyo ba, si Lord ay very creative. Isipin nyo tayo Pilipino na tayo, ilang language meron ang Pilipinas? Dialect, sorry. Ilang dialect meron ang Pilipinas? Ang dami. Waray. Sa Bisaya pa lang iba-iba na, di ba?
Iba-iba na yan, di ba? Sa Ilocano, ang dami. Pampangan, Mekeni, kung ano-ano pa, ang dami. Napaka-ano nga ng Panginoon, napaka-colorful, di ba? Napaka-ano, artistic, di ba? Sa Chinese, ang alam ko, meron silang Mandarin, Hokkien, di ba? May iba-iba. So, very creative talaga si Lord. Amen? Ang dami. Hindi lang dialect, languages. Sa isang country, iba-iba pa, di ba? Very artistic. Kung sa mundo nga, very artistic ang languages, how much more in heaven? Amen? Amen? Kaya ito naman yung tinatawag nating evangelistic tongue, okay? Someone is speaking in other language and someone, understood what the person is saying. Praise the Lord. For evangelistic purposes. Praise God. And of course, the personal tongue, which I really love. Praise the Lord. Thank you, God. It is prayer in the Spirit. Okay? Prayer tongue or prayer in the Spirit strengthens the believer's spirit. It builds faith, deepens intimacy with God, and becomes a mighty person in spiritual warfare. Mighty weapon in spiritual warfare. It is for our edification. Amen? We speak in tongues. We ourselves edify. Hindi naman natin naiintindihan kahit tayo mismo. Amen? When we speak in tongues, pag tinatawag na personal tongues. But you know what? Ako every time I experience this, based from my own experience, kapag ako ay nag-speaking in tongues, ng personal tongues, I know that God is pleased. Pag nagpe-pray in tongues ako, mas na-express ko yung aking worship kay God. Hallelujah. Kasi minsan, alam mo, pag overwhelmed ka ng presence ni Lord, words, Filipino, English, is never enough. Alam mo, pagka, Lord, you're so glorious. Lord, you are so wonderful. Hallelujah, hallelujah. Wala na akong mahanap na salita para papurihan ng Diyos. Kasi exceedingly, hindi siya, ang karakter ng Diyos ay hindi sasapat ang human language to honor God, to glorify God. Kahit ano yung pinaka-supreme, superior word that we have, it's not enough to describe who God is, the power of God, the manifesting power of God in our lives. Amen? And usually I do that kapag wala na akong masabi how to worship God. Hindi ko na masabi kung ano yung gusto kong sabihin sa Panginoon. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. And then I started to, speak in tongues, in the heavenly language. Alam mo, may time pa nga na pag may problema ako, hindi ko alam paano ko sasabihin kay Lord. Nasabi ko na kasi sa salita na gusto ko, Lord, ang sakit-sakit, di ba? Lord, bakit naman? Pero pag hindi ko na kaya, hindi ko na rin maintindihan. Pero alam ko, naiintindihan ng Diyos. Amen? Nakaranas na ba kayo ng ganung sitwasyon? Yung nandun ka na sa punto ng buhay mo, hindi mo na alam ang gagawin mo, at gusto mong iiyak sa Panginoon, lahat ng nasa dibdib mo, lahat ng nasa isipan mo, lahat ng nasa puso mo. And then start to speaking in tongues. Start to speak in the language of heaven. Hallelujah. That even angels can understand you. Hallelujah. Amen. And you know what? The presence of God will simply, hallelujah, manifest and overwhelms us. At alam mo, dama mo, God, hear your prayer. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi ng 1 Corinthians 14:2, for anyone who speaks in a tongue does not speak to man, but to God. Kaya hindi naiintindihan because we are speaking to God and not to man. Indeed, no one understands Him. He utters mystery with His Spirit. Okay? So, paano may explain yun? Ikaw nga mismo, hindi mo naiintindihan. Amen? Kasi nga tayo, we are talking to God. Ang sabi ng 1 Corinthians 14:4, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. At binalaan tayo, tayo ng Mark chapter 16, verses 17 to 18. And these signs will accompany. Ibig sabihin, itong mga signs na to makakasama, maipapamuhay for those who believe.
In my name, they will drive out demons. Praise the Lord. Amen? So, huwag tayong matatakot, ha? Kasi kapag kakasama natin ang ating Panginoong Hesus, ang ating Sovereign Holy Spirit, itong mga signs na to magmamanifest sa buhay natin. Amen? In my name, they will drive out demons. They will speak in new tongues. And they will pick up snakes with their hands, and they drink deadly poison. It will not hurt them at all. They will place their hands on a sick people, and they get well. And they will get well. Amen? Kaya ang tao na kasama ang presensya ng Diyos, talagang seen, very evident ang miracle, signs, and wonders. Amen? Hindi dahil magaling yung tao, kasi yung nasa kanya ay makapangyarihang Diyos. Hallelujah. Amen? Because the power of the sovereign Holy Spirit is with us. Therefore, I love it. Amen? Kung ano yung nagagawa ng sovereign Holy Spirit na nasa iyo, magagawa mo. Every time you lay hands on sick people, they will get well. Hallelujah. Di na palakpakan ng mga tao, sasabi mo, hindi ako yon, hindi ako yon. Si Lord yun. Amen? Matututo tayong magpakumbaba. Amen? Bakit? Kasi ginamit tayo ni Lord. Amen? Kaya walang sino mang makapagmamalaki, sa ating lahat, na tayo ay nagpapagaling. Hindi tayo nagpapagaling. Ang Diyos na nagsugo sa atin ang nagpapagaling. Ang Diyos na nagsugo sa atin ang nagpapalaya. Amen? That's why we are so privileged to be used by God. Hallelujah. Amen? Napakalaking pasasalamat sa ating Diyos na tayo ay ginagamit niya. Hallelujah. Amen? Para sa kapurihan ng kanyang pangalan upang ang kanyang salita ay maipahayag. Praise the Lord. Amen? So pray in the Spirit. Ano ang mangyayari? Power released. Praise God. Revelation unlocked. Praise the Lord. Authorized exercise. Praise God. And yielded. And yieldedness is strengthened. Praise the Lord. So wag kayong matatakot, mahihiya, or magiging hesitant to pray in the Spirit. Amen? I remember, sabi ni Papa Ted, okay, sa mga hindi pa nakakapag-speaking in tongues, sabihin nyo lang, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di ba? Sige, sabihin mo lang, hallelujah, 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 and let the Spirit of God flows. Amen? Praise the Lord. At pupunta na po ako dito sa ating topic this morning, okay? Number 3 is to liberate the captives. Palayain, ang mga bihag, tama ba? Bihag, okay? Our Lord Jesus did not come merely to comfort the broken. Isa yan. But hindi lang yan. He came to confront the bondage. He came to shatter chains, to silence torment, and to set the captives gloriously free. And He calls us to do the same. Listen, church. Kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoong Hesus nung siya ay naparito, anong sabi niya bago siya umalis? You will do even greater things than this. Hallelujah. Sabihin nga natin, hallelujah. Ano bang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay nabubuhay sa mundo? Lumakad sa tubig. Di ba? Ano pa? Nagpagaling ng mga may sakit, mga inaalihan ng demonyo. Nagpakain ng multitudes of people. Praise the Lord. Amen? Countless miracles. Praise God. Pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na siya ang Diyos at tunay na Diyos. Na ang even ng mga demonyo lumuluhod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bumuhay ng patay. At nung sabi ng Panginoon, aalis na ako, punta na ako sa langit, I will prepare a place for you. Amen? Aalis na ako doon. Pero kayo mag-alala, kasama nyo ang Sovereign Holy Spirit, and you will do even greater things than what I have done. Hallelujah. Amen? So we have to claim that. We have to exercise that. Amen? Kasi nasa atin na yun. Alam mo, may mga bagay na nasa iyo na, pero pag hindi mo ginamit, hindi mo mapapakinabangan. Kanina nga, bago ako pumunta dito, nag-iisip ako kung anong bag ang gagamitin ko. Nung tinitingnan ko, itong mga bag na to, sayang naman ito. Pag hindi mo ginagamit, walang silbi.
Kaya sa Pasko, mamimigay ako ng bag. Listen up, ganun din ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Amen. Andyan ka, nasa iyo. Gamitin mo, kapatid. Sabihin mo sa kapatid mo, gamitin natin. Yung sword of the Spirit mo, gamitin mo. Diba? Yung breastplate of righteousness mo, gamitin mo. Yung bibig mo, gamitin mo. Mag-share ka ng gospel, mag-pray ka, mag-deliverance ka. Hallelujah. Yung kamay mo, gamitin mo, magbigay ka. Dumukot ka dyan sa bulsa mo, magpala ka. Hallelujah. Amen. Lahat ng binigay sa'yo, gamitin mo. Pag matutulog ka na, mag-pray ka talaga kasi may weapon ka rin sa pagpe-pray mo. You're praying in the Spirit. Hallelujah. Kaya wala man tayong kamalayan tuwing natutulog tayo, pero dahil bago ka natulog, ginamit mo yun at nagpa-cover ka ng banal na dugo, no one can touch you, not even the devil himself. Hallelujah. Amen. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sabay-sabay tayo. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, and to set at liberty to those that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. See? Our mouth, our tongue, it should be used to proclaim the acceptable year of the Lord. Sa ibang translation, God's favor. Praise the Lord. Amen? The ministry of deliverance is not a side ministry. Church, this is not a side ministry. Kailangan alam natin ito. Hallelujah. End times na. Matindi ang mga gawa ng demonyo sa panahon natin, di ba? Pero mas matindi si Lord. Amen? Mas matindi ang Diyos. Kaya kailangan natin itong malaman at gawin. Ha? It is a gospel mandate to proclaim the sovereign Christ without confronting the darkness is to preach a half gospel. We are commissioned, listen, not just to declare freedom, but to enforce it in a powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. O kayang dumidepensa ka, pero dapat umo-offense ka din. Amen. Praise God. Alam niyo si Daddy Bishop, si Bishop Ton, nagbo-boxing dati yan eh. Tinuturuan niya ako. Marunong din ako eh. Sabi niya, kailangan may jab-jab ka. Yung mga jab. Minsan yung jab mo, hindi yan yung todong makakasapul eh. Pero dapat may mga pa-jab ka rin. Yung parang nalilito yung mga kalaban mo. Ang kalaban mo, ganyan. Imbis na gaganito ka susuntok, dito ka susuntok. O, pag nalito yon, saka mo itodo, tumba, di ba? So, ganun din dapat tayo, di ba? Pag nakikipaglaban tayo, pag pray mo na ipag-pray, di ba? Ilay hands mo, ilay hands, ilay hands, ilay hands. Para pag papa-atake pa lang yon, mahina na. Bakit? Nadyaban mo na eh, di ba? Tama ba, di ba? Naipanalangin mo na eh. Amen! Eh, bago lusubin yung bahay mo, bago lusubin yung pamilya mo, nakapag-release ka na ng atomic bomb. Ganyan, di ba? Nakapag-release ka na ng arrow, ng spear sa kalaban. Amen! Eh, this is a real battle eh, di ba? Kailangan matatag tayo. Sabi nga ng lola ko, pag ikaw ay nasa gera, dapat matatag ka. Hallelujah. Amen? Ang sabi ng 1 John 3:8, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Amen? Eh kung walang devil's work, hindi na pupunta dito ang Panginoong Jesus. Pero dahil may devil's work, alam ni Lord Jesus, pag hindi ko niligtas ang sangkatauhan, hindi ko ito maisasama sa langit. Diba? Kasi ginawa ko sila, I love them, I so love the world. Amen? Kaya kailangan, I have to give my one and only Son. Hallelujah. Amen? To destroy the works of darkness, the works of devil in their life. Hallelujah. Amen? Ikasangga natin ng Diyos eh. Kung ano ginagawa ng Diyos, dapat ginagawa mo din. Can I hear an amen? Ano daw ang purpose? Ang sabi dyan?
The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. The reason that you are now alive is to destroy the devil's work. Hallelujah. Amen. Our Lord Jesus Christ not just come to forgive sins. He come to break chains. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Amen? Tatawarin ka ng Diyos. Amen? Pero ang gusto ng Diyos, hindi ka lang mapatawad. Ha? Breathe. Hindi ka lang mapatawad. Pero alisin lahat ng mga nakatanikala sa'yo. At tuluyan kang mapalaya. Hallelujah. Amen? It's not just forgiveness. It's not just giving you eternal life. Pero tanggalin lahat ng mga bandages sa'yo na naghahadlang sa'yo sa pagsunod mo sa Panginoon. Kung merong bisyo, kung merong anumang meron dyan na nakasaksak o nakasapi o nakakarga sa'yo, our Lord Jesus Christ came to break the chains. Hallelujah. Amen. That has been entrapting you. Amen. Yung iba nakakilala sa Panginoon, bumibisyo pa. Ang iba nakakilala na sa Panginoon, nagsisinungaling pa. And Jesus Christ came to break the chains so that you will have freedom, true deliverance in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Nakakita na kayong ng lalaban sa gera, pero nakakadena? Ang hirap. Paano ka lalaban sa gera? Malaya na ako. Paano ka lalaban? Nakakadena ka pa. Sabi ni Jesus, I came to break the chains. Hallelujah. Amen. The gospel is not just about salvation from hell. It's about freedom in life. Freedom from torment. Freedom from generational curses. Praise God. Freedom from demonic bondage. Praise the Lord. Amen? Hindi lang ikaw ang palalayain ng Panginoon mo, ng Panginoon natin. Hallelujah. Maging ang kalahi-lahian mo, breaking the bondage, the generational curse. Amen. Alam nyo dati, alam ko ano nangyari sa ating mga kaninu-ninuan. Maaaring may sumpang dumadaloy dyan, but praise the Lord, because of our Lord and Savior, Jesus Christ, that has become our personal Lord and Savior. Hallelujah. We are now breaking the bandages. Praise the Lord. All the demonic bandages in our generation, in our generation to come. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! The church must stop treating deliverance as a side ministry. It is not reserved for experts, church. Or specialist, wala ha. Hindi ito para sa mga exclusive. Hindi ito para sa mga magagaling, sa mga experts. Hindi lang ito para kay Karina. Oh, di ba? Hindi lang ito para kay Rem, kay Marilu, kay Ann. Hindi lang. Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo to. Come on. Thank you, Lord. Amen? It is the inheritance of every believer. Lahat tayo, mana natin ito. Hallelujah. Amen? Ministry without deliverance is incomplete. We cannot preach healing and ignore the chains. We cannot proclaim freedom and avoid the prisons. Are you with me, church? Amen? Amen. Hallelujah. Number 4, identify the strongholds. Deliverance includes renewing of the mind and demolishing arguments that exalt themselves against God's truth. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish strongholds. We demolish strong arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Praise God. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen? Strongholds are mental and spiritual fortresses that builds lies. So, lagi nating tatandaan yan, ha? We need to identify. Kailangan maging ano tayo dyan, discerning. Kailangan pagdating dito sa war na ito, the renewing of the mind, ha? Huwag kang papatol. Huwag kang papatol sa mga arguments not fighting for, ha? Pagka ganyan talaga dapat
pipigilan mo yung sarili mo. Di ba? Alam mo kasi alam niyo ba yung nagbubuyo? Yung mga nagbubuyo. Di ba? May mga ganyan di ba, nang bubuyo sa'yo. Bakit ka binubuyo? Kasi gusto nun mag-burst out ka. Ang gusto nun magalit ka. Di ba? Ang gusto nun sumama ka. Particularly the devil. Okay? Ang gusto nun magsinungaling ka, sumagot ka. Di ba? Makipag-away ka. Di ba? Dapat ikaw hindi ganun. Di ba? Dapat ikaw relax ka lang. Sabi sa katabi mo, dapat relax ka lang. Huwag mo awayin yung kapitbahay mo. Huwag. Di ba? Huwag. Kasi minsan ginagamit yan ng mga kaaway. Di ba? Minsan yung mga kamag-anak mo, makakarinig ka ng mga chu-chu-chu-chu. Di ba? O kaya yung mga kapitbahay mo, chu-chu-chu-chu. Huwag kang papatol. Di ba? Ikaw compose ka lang, relax ka lang. Di ba? Pagka may nakakarinig ka, may ginagawa sa'yo, okay, God bless you, praise the Lord. Sige, mamaya pagpe-pray kita. Tandaan mo ginawa mo sa akin yan, mamaya pagpe-pray kita. Di ba? Ganun lang tayo, di ba? Strongholds are mental and spiritual fortresses that builds on lies. Okay, number 5. This is victory in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ito ang unseen battle. The authority to proclaim the gospel, to heal the sick, and to set the captives free does not rest in human eloquence or charisma. It flows from the matchless mighty name of our Lord Jesus Christ. It's all about God who has won over from death to life. Amen? It is all about Christ. Huwag natin kakalimutan yan. Philippians 2:9-11. Therefore God exalted himself to the highest place and give him the name that is above all name, that every knee, that at the name of Jesus every knee should bow. Take note, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang sabi diyan, lahat should bow. Ayaw man, luluhod. Sa langit, sa lupa, hanggang impyerno, luluhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah! The King of Kings, the Lord of Lords, the great I am. Hallelujah! Praise the Lord. Amen? So we should know that every battle we face it is in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Pag nagpe-pray ka, be healed in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Palaging ganun. Covering by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. Because the devil surely know the powerful name of our God. Amen. Believers must be equipped to minister healing and deliverance with unwavering humility, fearless boldness, and complete dependence on the authority of our Lord Jesus Christ and the power of the sovereign Holy Spirit. Pag alam natin to, we have the peace that transcends all understanding because we know, di ba? Walang makakatalo sa atin. Wala talaga. Amen? Because our Lord Jesus Christ holds the keys of heaven and hell. Hallelujah. Amen. And of course, engage in intercession. Napakahalaga po nito. Remember, the prayer of the righteous one is what? Powerful and effective. Amen? Alam niyo yung prayer nyo? The devil trembles every time you pray. Nanginginig ang demonyo sa tuwing nananalangin ka. Hindi nga natin to alam minsan, pero alam ng demonyo ang kapangyarihan ng panalangin mo. Hallelujah. Prayer is not a preparation for a battle, it is the battle. Ezekiel 22:30 says, I look for a man among them who will build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land. So I would not have to destroy it, but I found none. Remember, church, ang nananalangin na pinakikinggan ng Diyos ay ang taong may relasyon sa Kanya. Hindi niya pinakikinggan ang taong nananalangin na walang relasyon sa Kanya.
So we need to rise up intercession who stand in the gap for our families, churches, and nation under spiritual attack. Kaya ang sabi ng Bible, if my people, sino yung people niya? Who are called by my name. Listen ha, if my people, sabi ni God, who are called by my name, hindi lahat ng tao. Tanging yung mga tao lang who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Hallelujah. Doon lang naririnig nila. Sabi niya, ano sabi dyan? Then I will hear from heaven and forgive their sins and heal their land. Dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, hallelujah, patatawarin ang iyong pamilya. Hindi lang ikaw, ang pamilya mo. At ang sabi doon, pati lugar na kung nasan ka. That's the power of intercession. Kasi pag sumagot ang Diyos sa panalangin mo, hindi lang ikaw ang sinagot niya. Damay ang pamilya mo. Damay ang lugar mo. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Let us be a church of prayer and fasting, focused on deliverance and spiritual breakthrough. Praise God. And last, restore the oppressed. Alam mo, marami kasing ganyan. Bumabagsak. Alam mo yun, nababackslide. Diba? Natatalo minsan. Diba? But deliverance is not just casting out demons. It is also restoring dignity, identity, and purpose. Praise the Lord. Amen? Sabi ng Galatians 6:1, brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. So may tinatawag na restoration. Kaya ang mga tao na nakakilala sa Diyos at nanumbalik sa kasalanan, anong sabi dyan? Should restore gently. Amen? Pero mag-iingat daw tayo para hindi tayo ang mahawa nila or ma-influensyahan nila, bagkus tayo ang makaka-influensya sa kanila. Amen? Praise the Lord. So after deliverance, walk with people toward healing, discipleship, and community. Okay? After having been delivered, go with the people who will help you stay delivered. Amen. Equip the church to be a safe place for the broken, not just a battleground. Ito yung ating church. Amen? Ang mga nandito, welcome lahat. Lahat ng restored at ganun din ang lahat ng wasak. Lahat ng bigo, lahat ng makasalanan. Amen? Because in this place, there is restoration in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Thank you, Lord. Spiritual warfare is not a side matter. It is the unseen conflict that determines the course of our lives. The ministry of deliverance is not for the super spiritual, no, but for every believer walking in the authority of the sovereign Christ. So let us rise up as deliverer generation. Okay? So sino dito ang alam mo, I am one of them. Amen? I am one of them. Amen? Let us rise as a deliverer in this generation, discerning, equipped, and ready to set the captives free in the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Paano bang tayo lahat ay magsitayo? Hallelujah. Thank you, Jesus. Church, we are now in the unseen battle. Okay? So lagi natin itong tatandaan. We are now in the unseen battle, church. We are now in a battle, in a war. Hallelujah. Amen. We have to rise up, church. We have to rise up, church. Amen. We have to discern the battle. Be discerning. We have to equip the armor. Laging suot. We have to liberate the captive.
dreams, identify strongholds, victory in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, engage in intercession, and restore the oppressed. Because once we restore the oppressed, kasama na natin yan magiging deliverer. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord.